bahagi ito ng pagsamba na kayo po ang mangusap, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. Now, Lord, yung particular message na kailangan ng inyong anak na nandito ngayon, na magbibigay sa kanya ng encouragement and at the same time, realization ng inyong kaharian sa kanyang buhay. Pinupuri po namin kayo, Panginoon. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ako po, nagpapasalamat sa Lord din dahil nagkaroon po ako ng privilehyo or opportunity na makapag-salita doon po sa People's Initiative Consultation. Yun po ay halo-halo po yun eh. May mga military men, retired military men, at tapos may mga professors galing ng UP, no? Mga law professors, ano din po sila. Purihin ng Lord dahil ang topic ko sa kanilang lahat kakaiba. Dahil ang topic ay patungkol sa paano natin susolusyonan ito. O gano'n, no? Pagkatapos nung ako na, parang isilit ko yung tone when I discussed about the government of God versus the government of men. And from that time forward, lahat na nagsasalita, palagi nang ang sinasabi nila, tama, dapat bumalik tayo sa kaharian ng Diyos. Noong una, ang sinasabi nila, ipaglaban natin ang ating karapatan. Ito dapat, ganito, ganun, ganyan. And then they finally realized, ang cost ng lahat ay, we detach ourselves from the kingdom of God. That is why ito tayo ngayon, magulong-magulo tayo. Kahit sa relasyon sa buhay, relasyon sa bahay, and so on and so forth. Kaya nagpapasalamat po ako sa Lord dahil nakita ko yung transformation na ginawa ng Holy Spirit sa kanila. Kahapon nga, bago ako umalis, yung professor sa UP ng law, ang kanyang concentration ay yung mga IPs, yung mga indigenous people, mga tribo. Nagulat ako dahil wala naman doon sa kanyang PowerPoint presentation. Nagulat ako, sabi niya, tama yung sinare po sa atin ni Bishop, dapat talaga bumalik tayo sa kaharian ng Panginoon. Shock po ako doon dahil UP professor yun eh. Alam natin, pag UP professor, yan po ay medyo malabo-labo ang inclination niyan sa Diyos. Karamihan din sa UP, parang wala na yata ang Diyos din. ang kanilang minamaster dyan, paano tumakbo ng hugutubad sa UP. Magaling talaga sila dyan, no? Tumakbo ng hugutubad. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa mga ganong pribilehyo binigay niya sa atin. Kaya sabi ko nga, Lord, pag may mga ganyan pang opportunity, bigyan niyo po kami ng pagkakataon. Actually, bago ako magsalita, talagang doon uli ako nakaranas ng matinding kaba. Kasi yung audience, iba yung audience eh. Pagkatapos, ang part pa po ng 20 minutes ka magsasalita and 30 to 45 minutes na question and answer. So bago tumayo, sabi ko kay Bishop Jimet, pag question and answer na, pumunta ka sa harap ha. Oo, sabi niya. Tapos na. Naku, ang daming tanong. Pagkatapos ko magsalita, talagang sinadya ko nga, alis na ako. Bishop, may tanong ko. Naku, eto na. Sinesenyasan ko si Bishop Jimet, sabi niya. Mag-isa po ako sa harap. Kaya purihin ko ang Panginoon at nasagot naman po lahat ng maayos. Sa kanya lahat ang papuri. Binigyan niya ako ng karunungan ng mga panahon na yon. Nagugulat din po ako sa mga sagot ko. Pag po ko iniisip ko nga, paano kung nasagot yun? At that certain point of time, biglang yung wisdom galing sa Lord. Okay? So, salamat po sa Panginoon. So, tayo po ay dadako ngayon sa ating bagong series in Applying the Kingdom. Ang ating pong subtopic is the power of righteousness. Remember yung Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness. So, diniscuss natin yung righteousness noong nakaraan, pahapyaw lang. Pero ngayon, i-discuss po natin ng mas malalim.
Kasi ito po talaga ang pinag-uugatan ng lahat ng mga pagpapala. Remember sa Old Testament, sino yung mga pinagpalang lubos ng mga hari? Yung matuwid, yung righteous. Si Solomon, when he was righteous, he was receiving the blessing. When he became unrighteous, ano nangyari? Away-away na, gulo, meron ng nagtangka ng kudita sa kanya. Samantala nung righteous siya, sabi ng salita ng Diyos, walang gustong makipaggera kay Solomon. Payapa ang Israel. At ang ginto, parang bato lang na ordinaryo sa Israel. Pero nung maging unrighteous si Solomon, nagsimulang maghirap. Tignan po ninyo isang tao lang ang unrighteous. Apektado lahat. In the same manner sa atin sa church, isa lang ang unrighteous, aapektuhan po tayong lahat. Kaya na dapat yan po ay itinitil. No? So, ano po ba ang dapat natin tingnan dito? Gaano ka-powerful ang righteousness? So, as an introduction, ang greatest struggle po natin ay alamin, i-determine, ano ba ang pinaka-importante sa buhay? If I would ask you, what is the most important thing in life? Naalala ko yung nanay ko noon, sabi niya, ang pinakamahalaga sa buhay, huminga ka. Dahil kung hindi, mamamatay ka. Mamaya makikita po natin, no? So lahat po tayo, nag-decide tayo, what we are living for, fighting for, dying for, no? Yun nga lang, hindi tayo nagkakaroon ng tinatawag na sense of purpose. Bakit po? Kasi ito yung ating kultura ngayon. Ang kultura po natin ngayon, truth is relative. Ano po ang consequence pag truth ay relative? Una, kagaya na nilagay ko dyan, ang buhay, walang meaning. Walang purpose. Kaya, mapupunan natin, sa panahon natin ngayon, maraming cases ng nagpapakamatay. Because truth is relative. Pag sinabi kong truth is relative, yung totoo sa'yo, o pwedeng hindi totoo sa akin. That truth is only truth as long as it is related to you. Kaya, relative. So, ang nangyayari, may kanya-kanya tayong katotohanan, may kanya-kanya tayong kaisipan, nagbabanggaan, away-away. Ang problema sa truth is relative, hindi mo naaabot yung tinatawag na hinahanap ng bawat tao. Ano po yun? Absolute truth. All of us are longing for that. Hindi po ba tayo meron tayong desire ng isang magandang pamumuhay? Payapang pamumuhay. Saan mo nakuha yan? Hindi nga tinuro sa iyo yan eh. Bata ka pa, may longing ka na eh. Ako nga, may longing ako noon. Bata pa ako, may longing ako ng isang lugar. Hindi ko pa nababasa ang Bible. May longing na ako ng isang lugar na masaganang masagana, walang nagugutom. Tapos na mabasa ko yung Bible, nandun pala. In the absolute truth. Yan po ang cost ng lahat-lahat na nangyayari po sa atin. Because there is no absolute truth, walang absolute truth about morality. No? So, anong ginagawa po natin? Dito po sa mundo, ang na-exalt yung tao, yung existence po natin. And because of that, maraming tao ang nag-give up sa buhay. Ayaw nang mabuhay, anong ginagawa? Nagko-commit ng suicide, no? Nagre-retreat sila sa mundo, tapos pumupunta sila ng sinisisim na tinatawag, no? Ang Tagalog po ng sinisisim ay sinisisi mo ang sarili mo. Ibig sabihin, pessimist ka, wala ka na nakikitang maganda sa buhay. Hindi ka na naging optimist. Nagluto ang asawa mo ng pagkain na masarap, nung kainin mo, ang naisip mo, bakit ang alak? Hindi ka man lang muna nagsabi, salamat, nag-effort ka. Kasi pessimist ka na eh. Wala nang meaning ang buhay sa iyo eh. Life is meaningless. Nandun ka na sa Ecclesiastes. And everything is what? Hopelessness. At ang dulo ay despair. Pag nasa despair ka na, saan ka pupunta? Babalik ka sa una, either commit suicide, mamimili ka na ngayon.
Eh nakabili ka ng libro, 101 Ways to Die Without Pain. Buti na lang pinagbawal niya yung libro na yan. Nung lumabas yan, paglabas, 1,000 agad na nagpakamatay sa Amerika. Kaya pinatigil yun, nirecall yung libro. Imagine nyo, tinuturuan kayo ng 101 Ways to Die Without Pain. Eh ang dami nang gustong mamatay dahil truth is relative. That's the hard reality that we have now. So ang dami nating choices. Ang tanong po, how do you choose the best or the most important? Anong pipiliin mo sa dalawa? Pinaka-best, yung pinaka-importante? Importante sa buhay. Because yung best might not be important for you. Tingnan niyo po yung kalokohan ginagawa sa atin. Mas importante yung magandang bahay kaysa sa taniman ng pagkain. O ngayon, ano pong nangyari? Lahat tayo umaasa. Sabi nga ng mga magsasaka kahapon nando doon sa conference, pag kami ang nagrally at tumigil kaming magtanim, tapos ang buhay natin. Kaya sabi niya, importante ang mga magagandang bahay niyo, magagarang sasakyan. Pag hindi kami nagtanim, walang kwenta lahat yan dahil hindi kayo kakain. Totoo naman. Hindi po ba? So piliin natin kung ano yung importante. E nga lang, how do you make sure that you're spending your life on the things that really count, on the things that is important? Kumbaga, tayong lahat, taas ang kamay dito ng hindi naglulong ng simpleng buhay. Simpleng buhay na tahimik, payapa, andun lahat. Wala bang naglulong sa inyo ng gano'n? Ako, may longing akong ganyan. No? Isang buhay na simple, sabi nga payak, may 5 sasakyan, may 16 na ektaryang lupa, payak na buhay. Alam po ninyo, over the last 4 years ng aking buhay, when I started studying about the Kingdom of God, nakita ko pa paano na-simplify yung aking buhay. Hindi po ibig sabihin na hindi busy ang buhay ko. Actually, mas busy nga ang buhay ko ngayon . Ang dami kong schedule, travel, no? Minsan hindi kami nagkikita, ilang araw. Pero hindi po ibig sabihin na ang buhay ko ay hindi na ganun kasimple. In spite of the busyness that I have in life, dahil alam ko kung ano yung aking priorities, nasisimplify lang ang aking buhay. Sa dami ng mga invitation, alam ko kung ano yung sasagutan ko ng oo. For example, yung invitation kahapon, ba't ko siya sinagutan ng oo? Nakita ko yung opportunity. Mixed people yun. Nagsama-sama. Tapos bigla sinabi ni Bishop, mag-prepare ka. Mag-share ka about government of God and government of men. Sabi ko, napakatindi na itong aking gagawin. Okay lang po, Bishop. Bigla sinabi ni Bishop, 20 minutes ka lang magsasalita. Tapos the rest, question and answer. Naku po, mas matindi. Pero purihin po ang Panginoon. Naging opportunity siya na i-share ko po yung gospel of the kingdom of God. And from that time forward, lahat na nagsasalita, bigla silang kumakambyo papunta sa kaharian ng Panginoon. Kaya sabi ko nga, purihin ng Lord. Nung una, kabang-kaba ako, takot na takot ako. Naranasan ko uli yung karanasan nung kauna-unahan akong mag-preach. Nung first time po akong magsalita sa harapan na maraming tao, I was in Italy, winter time. Imagine niyo, winter time. Pinagpapawisan po ako ng todo. Yung pawis ko tagaktak. Kasi magsasalita ako sa harap. At doon sa likod, ang prayer ko, Panginoon, magunaw na po ang mundo. Para lang hindi na ako tumayo sa harap. Pero pagkatapos okay na. Talagang ibibigay mo lang lahat-lahat sa Panginoon. So, power of righteousness. Ang ating Panginoon, nireduce niya ang issue ng buhay sa dalawang bagay. Ano po yun? Kingdom of God and
the righteousness of God. Dalawang bagay lang po ang sinabi ng Panginoon. The rest, sabi niya, is a byproduct. And everything shall be added unto you. When I understood that, na-revolutionize yung aking buhay. At nakita ko rin po paano nagbabago lahat-lahat, paano idinadagdag ng Panginoon lahat ng opportunities. Yung may-ari ng Aberdeen Court, imagine niyo never in my imagination na mamimit ko yan. Ni sa hinaga, hindi ko naisip na mamimit ko yung may-ari niya. Habang nandoon kami, pagkatapos ko mag-share about yung topic na pinahagi ko sa kanila, nilapitan ako ni Caronda, sabi niya, maganda yung senior mo eh. Titipunin ko yung guardians sa buong Pilipinas. Sabi niya, siguro mga 2,000 na higit. Ito, kung pwede to, yung Aberdeen Court, no? Kasi dapat sentro eh. Ngayon sabi niya, ang kagandahan nito, sabi niya, yung may-ari nito, kilala ko. Sabi ko, paano mo nakilala? Kasi meron niyang problema sa lupa niya sa Tarlac, sa Herona. Kaya lumapit yan sa amin. Nakikusap na tulungan namin sa lupa niya sa Tarlac. Kaya natulungan namin siya, kaya naging magkaibigan kami, lagi kami nagkukwentuhan, kaya makaka-discount tayo dito. Kaya sabi niya, pupuntahan natin yung may-ari ng Aberdeen Court. Kasama na po ako sa pupunta. So mamimit ko siya, makikilala ko siya. Another opportunity of what? The only thing na dapat meron tayo sa buhay. Pag may pagkakataon, ibahagi ang kaharian ng Diyos at yung pamumuhay ng pagiging matuwid para sa Panginoon. Tandaan nyo, kahit napaka-simple sabi nga, kahit napaka-tindi ng takbo ng buhay mo, ma-amaze kayo na magiging simplify yung buhay po ninyo. Pag sinunod po ninyo yung inuutos ng Panginoon that seek first the kingdom of God and His righteousness, siya ang mag-strip off ng lahat-lahat ng nagdi-distract, no? And other counterproductive things in line of your pursuit of God's kingdom and His righteousness. So yung command po na yan ng ating Panginoon, ang sabi diyan, all these things shall be added unto you. Think about this. Anything that you work for, ano po yan? It is not added. Di ba? Bakit? Pinagtrabahuan mo. So, lahat ng pinagtrabahuan mo, o kaya may ginawa ka para makuha mo yun, ang tawag po doon ay, ano? Starts with letter I. Incentive. Di ba? Dahil nagtrabaho ka, meron kang incentive. Ang added, ang ibig sabihin po ng added, you seek something you did not work for. Tama po ba? Yung sinasabi ng Bible sa atin, and all these things shall be added unto you. Ano ang ginawa mo? You seek for the kingdom of God and His righteousness. Nagtrabaho ka ba para sa blessing? Nagtrabaho pa ako para mamimit ko yung may-ari ng Aberdeen Court? Wala. Siya ang nagdala ng tao, biglang sinabi sa akin, maganda yung binahagi mo, Pastor. Dapat lahat ng aking mga guardians, gaano kadami po ang guardians sa buong Pilipinas? Tingnan niyo po yung opportunity na yun. Magbabahagi ako sa mga guardians. No? Tapos ito pa, di okay na. Tapos na kami. Maya-maya, lumapit sa akin si Tata Iker. Yun po yung governor ng Eagles, yung sikat Eagles na tinatawag. No? Yun yung aming club. So tinayo yung isang club para sisimulang pupunuan. Sikat Supremo. Supremo kasi kinuha sa pangalan ni Bishop Nilo. Dahil si Bishop Nilo ang pinaka-advisor noon. Ayun, lumapit siya sa akin. Oh bro, parang busy-busy ka. Sabi ko, okay lang. Kasi ginagawa ko na po yung para sa ngayon, na message. Sabi niya, habang kanina, pinaisip sa akin ng Panginoon, ganito. Yung Sikat Supremo Eagles Club, ikaw na ang presidente.
Imagine po ninyo, hindi ko nga hiningi eh. Sabi ko, teka, baka nabibigla ka. Hindi ikaw ng presidente. Ako ang governor, sabi niya. Ako ang may karapatan magtanggal at maglagay ng presidente. Ganun ba? Paano si ano? Di, aalisin na natin yun. Wala namang ginagawa. Ikaw na ang presidente, sabi niya, so magsimula ka ng mag-recruit. Okay. Yung idea ko dati ng pag-recruit, sabi ko, okay, so, sabi ko sa kanya, ang pag-recruit, bahala ako Oo, basta makarecruit ka. Hindi, hulugan. Di ba? Pwedeng hulugan, ano? Sisimulan natin maghulog. Sabi nga ni Ani, January tayo magkaroon ng induction. Di maghulog. Hanggang January. Pagkatapos, tsaka tayo magkakaroon ng induction. Doon natin gagawin sa convention hall sa Marikina. Medyo maganda yung lugar na yun. Tingnan yung dalawa kaagad yung added unto me. Wala pa akong ginawa. Hindi ako nag-preach para makakuha ng atensyon. Hindi ako nag-preach para makakuha ng koneksyon. Pagbaba ko, dala-dala ko yung bag. Nagkasalubong kami ni General Amawan ba yun? Siya ngayon ang presidente ng PMA Alumni. Imagine niyo, PMA Alumni. Nagkasalubong kami, sabi niya, Bishop, ang ganda ng senior mo sabi niya, maganda yung idea. Sabi ko, General, pwede rin yan sa military. Oo nga, sabi niya, maganda nga yan. Sige mag-usap tayo through Bishop Milo. Tapos yun na. Papunta lang ako ng parking na sabi ko nga bakit kami nagtagpo? Pwede namang hindi kami magkita doon. Sino umayos ng sitwasyon? Kasi it will be added unto you. Pagdating ko sa sasakyan, tawag si Bishop Mike. Bishop Ed, naiayos ko na. Anong naiayos mo na? Yung camp, yung dito sa may Taguig. Camp Bagong Diwa. Mga pulis po yan, Diyan nagtitraining ang mga pulis. Nakausap ko na kasi ang pinaka-happy ngayon ng Camp Bagong Diwa, kilala ni Bishop Mike. Talagang tutok silang dalawa, nag-Bible study sila. Tapos nagbahaginan ko si Bishop Mike ng Kingdom Gospel. Tapos senior niya doon sa C1 na yon, na-promote. Makita niyo yung blessing, na-promote. Siya ngayon ang humahawak ng Camp Bagong Diwa. Tinawagan siya, sabi niya, every Tuesday, magle-lecture kayo sa kapulisan. Every Tuesday. Sino nagbigay niyan? Ang Panginoon. Trinabaan ko ba? Hindi. Yun po ang ibig sabihin, mga kapatid, ng added unto you. Ano po ang ginawa ko? I seek the kingdom of God and the righteousness of God. Kaya mami, kaklarify po natin, mahaba-haba pa tayong mag-uusap hanggang sa mga susunod na araw na Sundays pa. Kasi palalalimin po natin ang pagkakaunawa ninyo sa righteousness. Ang goal ko po dito sa study na to, para matanggap ninyo ng buong buo yung tinatawag na kingdom favor. Kasi ang susi po ng kingdom favor is righteousness. Wala pong iba. At ang tawag po natin dyan ay blessing. Tayong lahat ay binibless ng Panginoon. Taas ang kamay ng hindi nakatanggap ng blessing. Ano po ang nagiging problema? The Lord has blessed you. Ang nagiging problem, nagpo-focus ka sa blessing. Dumating yung blessing, nakalimutan mo ang source. Ano ang source ng blessing? Kingdom of God and righteousness. Nung matanggap mo yung blessing, doon ka na nakafocus sa blessing. Nakalimutan mo na yung righteousness. Nung lumalaki na yung financial blessing mo, pag Sunday, nandun ka sa Boracay, nasa ganitong lugar ka. Pastor, i-gigas ko na lang po yung aking offering, yung aking tithes. Yun ba ang kailangan ng Diyos sa'yo? Hindi ikaw. Ikaw ang kinakailangan ng Panginoon, na ikaw ay makapakinig sa mensahe ng Panginoon. Kaya tandaan natin, ang ating priority, ang focus po natin is the kingdom and
the righteousness of God, at ano mangyayari? He will add all the rest to us. Gustong-gusto po tayong bigyan ng maraming bagay ng ating Panginoon kahit hindi natin pinagtrabahuan. Pero tandaan po natin, the key to life of favor is what? Seek, pursue, and walk in the righteousness of God. Amen? Tandaan po natin yan, ha? The key to this life of favor and blessing is to seek, to pursue, to walk in the righteousness of God. Ano na po ninyo sa mga ano na yan, sa mga phrases? To seek, to pursue, to walk. Action. Anong klaseng action? Passive, active. Active, what does it mean? Ha? Pag active verb, ano yun? Anong difference ng active verb sa passive verb? Ang passive verb, tumatanggap ka ng action. Di ba? Kagaya yung added unto you, that is a passive. No? Ito, to seek, active. Sinong gumagawa? Ikaw. Hindi ka maghihintay na itutulak ka pa. Nakuha ninyo? So ikaw mismo magkakaroon ka ng pagkukusa na hahanapin mo, ipupurso mo, mamumuhay ka ng naayon sa katuwiran ng Panginoon. Kaya pag hindi ka tumatanggap ng blessing, wala kang ibang sisisihin, kundi sarili mo. Kasi hindi mo ginawa. Ang sinasabi sa atin ng Panginoon, to seek, to pursue, and to walk, huwag ka nang maghintay pa. Parang, pag walang opportunity, i-create mo ang opportunity. Why? Because God wants to bless you. Amen? Mahirap pa yung pinapagawa ng Lord? Ha? Can we seek the kingdom of God and His righteousness? Yes. Actually, mas lalo pa niyang pinadali. Through whom? Through the Holy Spirit. Ang problema, madalas, inaakog natin. Madalas gusto natin, tayo ang bida. No? At ayaw natin may nakikialam. Samantalang yung Holy Spirit, nandiyan na naghihintay. Kaya ako tatawagin ito. Parang gusto yata niyang gawin na yung trabaho mo. On our own, we cannot do that. But by the grace of God, through the Holy Spirit, and the Holy Spirit is the most important person on earth. So ngayon tingnan po natin yung definition ng righteousness. Okay? So yung God's kingdom and God's righteousness, pareho pong importante. They are inseparable. No? Siguro, ngayon ko lang naisip ang dapat na ilalagay ko dyan ay fundamentally inseparable. Ibig sabihin, hindi niyo po pwedeng paghiwalayin. Na pag nawala yung isa, hindi tatrabaho yung isa. Para siyang release ng tren. Hindi pwedeng tumakbo ang tren ng isang release lang. Kailangan dalawa. Otherwise, madidiskaril yung tren. Tandaan po natin, righteousness begets righteousness, unrighteousness begets unrighteousness. And righteousness, mga kapatid, yan po yung nature and defining characteristic ng kaharian ng Diyos. Kagaya ng mga nasabi ko nung nakaraan, ano ang Hebrew word ng kingdom? Mamlaka. So, kingdom in Hebrew is mamlaka. Ano sa English? Dominion, rulership, government. Since it's a kingdom, it's a royal government. So, ang ibig sabihin po mga kapatid, when we seek first the mamlaka of God, ano po ang ating hinahanap? God's government, God's rulership, God's dominion over earth, God's jurisdiction and executed will,
Let your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Ano pa po? Yung influence ng heaven, no? Or impact ng heaven sa mundo. Yan po ang ibig sabihin ng seek first the kingdom of God. No? Ano bang hinahanap natin? Yung administration ng Panginoon sa buhay natin. And lastly, yung impact niya on earth. So, the first thing that we are supposed to do is what? To get under the kingdom. How do you get under the kingdom? Paano kang mailalagay sa isang kaharian? Ha? I-appoint ba? Paano kang nagiging mamamayan? Tayo, halimbawa sa Pilipinas. Paano tayo naging mamamayan ng Pilipinas? Dahil pinanganak tayo dito. Tama po ba? So, paano kang magiging mamamayan ng kaharian? Kailangan, John chapter 3, you must be born again. Kailangan ipanganak kang muli. Anong klaseng kapanganakan? Spiritual. Pinanganak tayo physical, pagkatapos ipapanganak tayo spiritual para maging mamamayan ng kaharian ng Diyos. Hindi sapat na pinanganak ka lang spiritually. Pag pinanganak ka spiritually, 2 beses kang mamamatay. Mamamatay ka physically, mamamatay ka spiritually. Pero pag ikaw ay pinanganak physically, pinanganak ka ulit spiritually, 1 beses ka lang mamamatay. Ano yun? Anong kamatayan ang mararanasan? Physical. Hindi ka na magkakaroon ng kamatayang spiritual. Ano ang kamatayang spiritual? Pag ikaw ay namatay spiritually, what does it mean? Eternal punishment. Pupunta ka sa impyerno. Huwag natin sabihin may mga nagsasabi, walang impyerno. May nagtanong nga sa akin dun eh. Bishop, sabi niya, do you believe in hell? Yes, sabi kong ganun. But I do not belong there. Tawanan sila. How do you know that there is hell? Sabi ko, number 1, the Word of God states that there is hell. Number 2, there are so many people. Pwede niyong i-research ka po sa YouTube na nakaranas ng tinatawag na near-death experience. Nagtatamuhan sa likod. At may nakarating sa paraiso, may nakarating sa impyerno, at sila ang nag-describe kung ano ang impyerno. So tinanong ko yung nagtanong, gusto mo bang pumunta doon? Ay hindi po, yun naman pala eh. Maniwala kang may impyerno. Ito po ang problema natin eh. Ang feeling po natin, hindi tayo mamamatay. Diyan po ako nalulungkot sa mga tao. Kung umasta, lalo na kung kabataan pa, mga teenager, feeling nila hindi sila mamamatay. Ang tatapang. Pero pag nasugatan, Mami, Daddy, kung makaasta, alam mo kung sino, kung pumorma, no? Feeling Superman. Pero pag nagkaroon ng problema, kanino tatakbo? Kay Supergirl. Kay Mami. Let's face the reality. The reality is all of us will die. Pagkatapos natin mamatay, saan gobyerno tayo pupunta? Sa kaharian ng Diyos o sa kaharian ni Satanas? Mga kapatid, let me put this in another way. Joining a religion won't solve your problems. Ano siya ibig sabihin niyan? Mag-join ka, no? Catholic, Christian, no? Ano pa? Baptist, Muslim, no? And so on and so forth. Kasi lahat yan nag-aaway-aaway eh. In fact, nung mag-share po ako, may Muslim doon. Hindi sila nagalit sa akin. Kasi hindi Christian ang senior ko. Sabi nung isang nagtanong sa akin, kung isusulong mo, galit na galit, grabe talaga naman. Kung isusulong po natin, sabi niya, ganito lang mga aktivista, no? Kung babalik po tayo sa reliyon, sabi niya, teka muna, sabi ko, sa loob-loob ko lang, no? Alam mo nung binanggit na reliyon.
Nakagayang ulo pa rin ng mga praile. Sasakupin tayo, alipinin tayo. Yan po ba ang gusto nyo? Tinanong ko siya, may sinabi ba akong religion? Wala po. Yun naman pala. Wala tayong pag-aawayan. Upo na siya. Pero kung nag-share ako doon at pinilit ko yung Christian religion, magagalit yung mga Muslim. Sangkaterbang Muslim doon eh. Halo-halo po yan eh. Yung mga Muslim, okay sa kanilang kingdom of God. Could it be an opportunity for us to share the gospel to them? Who knows? Kung ito na yung pagkakataon. Wala akong nakitang violent reaction. In fact, nung magsalita yung general ng MNLF, nung siyang magsalita, sabi niya maganda yung sinabi ni Bishop tungkol sa kaharian ng Panginoon. Hindi kami magkaaway. Nakita po ninyo? It will not solve our problem. Kahit anong problema meron tayo. Kung ang iisipin natin, mag-join tayo ng relihiyon. The only way to solve our greatest problem is what? Kingdom of God on earth. Yun lang po, wala na pong iba. Tandaan po natin, with the kingdom of God, anong susunod? Righteousness. Hindi po ba? Kung halimbawa, lalabanan lang natin ang gobyerno, hindi natin ituturo ang ideolohiya ng kaharian ng Diyos. Sabi ko nga sa kanila, you are speaking about rulership. But what God is talking about in the Bible is righteous rulership. Tinanong ko sila, are you all righteous here? Walang sumagot. Sabi ko, kung ang ilalagay niyo lang panibagong leader na hindi matuwid, babalik lang din tayo sa una. Tingnan po ninyo, sabi ko sa kanila, at ito ang realidad, ang mga leaders natin sa nag-aral, Lasal, Ateneo, UST, ano pa, si Gatchalian, galing niya ng Hope Christian Academy. Anong sinasabi po niyan? Sabi nga, sa umaga nagpipray, sa tanghali nagpipray, sa gabi nagpipray, pero pagpasok sa gobyerno, magnanakaw pa din. Sabi ko, kung hindi po righteous leader ang ating ipapanukala dito, kayong lahat na nandito ngayon, pag upo ninyo sa gobyerno, sabi na nandito, magnanakaw din po. Oh. May bago ba? Wala. Anong nangyari lang? Yung mga grupo ng magnanakaw na namumuno ay pinalitan ng mga bagong magnanakaw. So, ano mangyayari sa bansa natin? Ito ngayon. Walang righteous leadership. Religion will not solve our problem. Tandaan natin, hindi tayo pwedeng tumira sa kaharian ng Panginoon kung walang righteousness. Hindi tayo po pwedeng dumating doon. Yung, ano bang ibig sabihin ng righteousness? Righteousness or the lack of it will affect our life. Napaka-importante ng righteousness. At hindi natin po pwedeng baliwalain. Kaya nga inaaral po natin. Gustong-gusto ko po na maunawaan nyo ng lubusan ang righteousness. Ang goal ko ng pag-aaral pong ito, tanggapin natin lahat as a church at maka-influence tayo ng ibang tao na tumatanggap ng pagpapala kagaya ni King David. Sino ba? Sino ba? The forefathers. Sino-sino? Abraham, Isaac, and Jacob. Di po ba? Anong buhay meron sila? Ang dami nilang alipin. Ang dami nilang ginto. Dahil namumuhay sila ng matuwid. Tingnan muna natin yung basic, no? Greek word ng righteous or yung righteous the word. Ang righteous the word po sa Greek is dikaios. Ang ibig sabihin, upright, just, righteous, or conforming. No? Conforming to God's laws and being without prejudice or partiality. Ibig sabihin, wala kang pinapanigan. Pag merong may kasalanan, no? Sabi nga, kung kailangan parusahan, parusahan. Kay kamag-anak, kay malapit sa'yo, kung ano yung batas, yun ang
batas. No? So, another related word to dikaios is dikaiosume. Doon po nanggaling yung salitang righteousness. Nakita po ninyo ang Greek, no? Parang nag-play ng word, nag-iiba kaagad. So, another meaning yan is uprightness. In the Old Testament, the word righteous is sedek or sedecha. Yung yun na yan, ang pag-pronounce po niya may phlegm. May plema. Yan po yung yan. But Ahmed. Yan, no? So yan po ay sedek or sedecha. Na ang ibig sabihin ay righteousness. So, ang sedek at sedecha, yan po ay relational words. Ibig sabihin yung pagiging righteous mo in relation to, number one, God. Pangalawa, kapwa-tao. Hindi ka po pwedeng maging righteous na nag-iisa ka sa bundok. Kasi ang righteousness ng Panginoon is, what? Relational. It has to live in the community. Pwede bang sabihin ng mga langgam, no? Ay, matuwid yan, kasama namin dito yan. Walang po pwedeng mag-vouch para sa inyo. Kailangan kapwa-tao. Okay? So, sedek and sedecha, yan po ay legal term. Hindi po yan religious term. Na madalas ginagamit natin sa relihiyon. So, ang ibig sabihin yan, justice in conformity with the legal corpus. Makikita po natin yung mga verses dyan. Hindi ko na po babanggitin. Kayo na po magre-research. No? Sabi nga, you have to seek, no? And to walk. Or judicial process. Or the justice of the king. At yung source ng justice, sino yun? God Himself. Legal corpus means res corpus. Hindi po. Legal corpus, ang ibig sabihin, yung corpus po ay body, katawan. Ibig sabihin, yung kabuuan na katawan ng batas. Yun po ang dala-dala ng righteousness. Nakukuha na po ba ninyo? That whenever you are righteous, yung buong batas nasa likod mo. That's why you have a claim. Mga kapatid, tandaan natin, ang langit ay isang bansa. It's an invisible country, cannot be seen, but it is the real country. Bakit ko po nasabi yun? Everything that is seen is created by the unseen. And the one that will last is the unseen. The seen will not last. Tama po ba? Itong mundo, tayo, hindi tayo tumatagal dito. Namamatay tayo. Pagkatapos bumabalik tayo sa unseen, yung lumikha. Kaya yun ang totoong bayan. Sabi nga, yung buhay natin dito, may nagsabi, pinost ko nga yan sa Facebook eh. Life is short, enjoy it. Okay ba yun? Sa inyo? Pag sinabing enjoy it, gawin mo na lahat. Ha? Pag walang hiya ka na, kung ano gawin mo, habang nabubuhay ka. Kanino ba galing yung idea na yan? Familiar ba kayo sa idea na yan? Kanino nang galing yan? Ha? Sino sasalita? Anong klaseng philosophy yan? Satanist? Huwag naman ang Satanist agad. Life is short, enjoy it. Nike. Di ba? Oh. Kanino galing yung philosophy? Grupo po yan, no? Ng mga philosophers na sinamahan ni Augustine. Nung sumama siya doon, wala siyang ginawa sa buhay niya. Sumama siya, ang edad niya yata 15 anyos. So ang ginawa niya sa buhay niya, nung miyembro na siya niyan, pakikipagtalik dito, pakikipagtalik doon. Sila yung panahon na naglalakad, isang lalaki, ang kasama 4-5 babae. So yung ginagawa ng call center agents, hindi po bago yun. Ito po ay na patunayan na. No? Nakaramihan ng call center agents, ginagawa nila ngayon yan. Pupunta sila ng isang hotel, uupa sila ng hotel, tapos pagdating doon, mag-iinuman sila, paglasing na, palitan ng pagtatalik.
Alam niyo kung anong philosophy yan? Stoicism. Stoics. Saan ang galing yung idea? Dahil ang laman ay masama, patayin natin to para mas maganda, mamatay ka na nag-i-enjoy ka. So lahat ng drugs na natikman ni Augustine. And then he came to know the Lord. And he became a believer. At ang dami niyang sinulat ng mga treatise. At doon niya nakita, mali pala. Why? Eternity is long. We have to prepare for it. Tama ba? Ang buhay mo rito sandali lang. Ang buhay sa kabila, dire-diretso na yun. E paano kung napunta ka sa impyerno? Dahil yung buhay mo dito, life is short. Enjoy it. Patandaan niyo palagi, any crime, there is a punishment. For example, ano naging punishment sa mga bakla? Sa crime nila? AIDS. Hindi ba kayo nagtataka ang AIDS na kukuha sa lalaki at lalaking nagtalik? Ang AIDS hindi nakukuha pag ang lalaki ay nakikipagtalik sa maraming babae. Maliban na lang may nakatalik siyang babae, nakipagtalik sa tinatawag na bisexual. Mga bisexual ay nakikipagtalik sa babae, nakikipagtalik sa lalaki. Ang AIDS, proven na po ito scientifically, na nakukuha lang, ang tawag nga po nila ay MHM, men having sex with men. Nakita niyo yung panusalayan ng Panginoon? Wala tayong po pwedeng gagawin na masama na walang konsekwensya. Bakit po? Gusto ng Diyos na mamuhay tayo ng matuwid. Tayong lahat po, create ng Panginoon to be local kings dito sa mundo. No? Ruling under the jurisdiction of the universal king, the righteous king. Kaya nga, ang righteousness is a legal word. Hindi po siya religion. Tandaan po natin yan. Ang relationship ng isang mamamayan sa kanyang hari ay nakabase saan? Sa batas ng kanyang bayan. Sa batas ng kaharian kung saan siya nandoon. At dapat hindi siya magkakaroon ng conflict with the governing authority para hindi mawala yung kanyang privileges. Tama po ba? Bawat bansa nagdidemand ng righteousness. Walang bansang hindi nagdemand niya. Kay komunista yan, kay yan ay democracy or kingdom. Tandaan niyo mga kapatid, lahat po nagdidemand ng righteousness. So, sa Bible, no, mayroong salita na tinatawag na righteousness na almost the same with justice and rights. Makikita po natin yan sa Biblia. So, ibig sabihin, ang righteousness is always related to justice. Bakit po? Kasi ang justice ay prerequisite ng righteousness. Pag walang justice, wala kang righteousness. Kaya ngayon mga nakaupo sa gobyerno, walang righteousness. Kasi lahat sila unjust. Lahat sila ay maraming injustices na ginagawa. Salamat sa Panginoon, nire-reveal na niya lahat ngayon. No? Okay? So, based on that, dito po natin malalaman kung ano ang Constitution. Ang Constitution po ay kontrata ng tao doon sa batas na nilay-out ng isang gobyerno ng isang bansa. Ang Constitution, yan po ang nag-spell out kung ano ang ini-expect ng gobyerno sa inyo at ano ang ini-expect mo sa government. At yan po mangyayari yung tinatawag na justice with the Constitution. Ang Constitution po, furthermore, ini-specify yung penalty pag may nagawa kang kasalanan. Any violation. At ito po ang matindi sa atin sa kaharian ng Panginoon.
The Lord has given us the Holy Spirit. So, meron tayong mas matinding conviction. Pag hindi ka pa born again, meron ka namang tinatawag na natural law. Kagaya ng ginamit kong example, pag ikaw ay lumusot sa red light, habang tumatakbo yung sasakyan mo ng malayo, anong nararamdaman mo? Guilty. Tapos pag may narinig kang, woo, 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 ano agad gagawin mo? Dalawa ang choices mo. Tatabi o haharurot. Bakit? Guilty. Lahat po tayo, meron tayo niyan, hindi po pwedeng wala. Kaya born again o hindi, mas matindi lang sa born again. Kasi sa born again, hindi mo siya matatanggal. The Holy Spirit will convict you continuously. Sa non-born again, po pwede nilang pagtakpan yun. Anong gagawin? Inom dito, inom doon. Ha? Kaya nga po yung mga mamamatay tao, mga manginginom eh. Bakit? Kasi pag tulog nila sa gabi, napapanaghinipan nila yung mga pinapatay nila. Alam ko po yan. May tiyo akong killer. Na pagdating ng gabi, kailangan lasing siya. Tapos pag umaga, hindi mo mahahalatang killer. Dahil pagdating sa umaga, nakikipag-usap sa tao, kalmado. Oh, pag inutusan mo, sumusunod. Bumili ka ng, sabi ng nanay ko, bumili ka ng kape, wala, opo, saan ako bibili? Ganun magsalita. Ha? Pero pagka yun ang ay, sus. Doon sa Fairview, 12. Ubus. Anong ginawa? Umuwi lang ng probinsya, nagtago. Ganun lang po ang style niya. Hanggang ngayon. Medyo may edad na siya, kasi siguro ang edad niya ngayon, mga nasa 70s na. Pero ganun pa rin yung kanyang thinking kasi hindi pa rin siya nakakilala sa Panginoon. Pero meron siyang punishment. Kailangan niya laging lasing. Dahil pag hindi siya lasing, sabi ko nga ng bata ko, ba't kailangan mo uminom? Alam niyo sabi niya sa akin, nakikita ko yung mga mukha nung napatay. Yan yung punishment niya. Nakikita daw niya. Nung mga napatay niya. Kasi yung pinatay niya, wala, talagang mga walang kalaban-laban. That's the Constitution. No? Ang ating Biblia, sa kaharian ng Panginoon, yan po ang ating Constitution. Unlike po sa mundo, sino sumusulat ng Constitution sa mundo? Tao, di po ba? In the kingdom of God, it's the King Himself that writes the Constitution, the Bible. Dahil siya ang sumulat, ang mamamayan hindi po pwedeng pagdibatihan yan. Kaya nga the Bible is not meant for debate. Pag nag-aaral ka ng Biblia para lang makipagdebate, wala ka sa kaharian ng Panginoon. Wala ka rin karapatang i-challenge ang Bible. May mga nagsasabi na hindi totoo ang creation. Baka imposible na i-create ng Diyos ang mundo ng 7 araw. Na-create ka nga eh. Hindi mo alam paano ka lumabas sa mundo at ang tapang ng loob mo. Hindi namin tinatanggap yan. Ang tao galing sa unggoy. Payag kayo. Ha? Kapain niyo yung likod. Meron bang buntot? O wala naman pala eh. Bakit naniniwala tayo sa evolution theory? Pilit nilang binabago ang Bible. No? We cannot change the Word of God. Kahit anong paglaban ang gawin nila sa Biblia, lumalabas pa rin ang Bible ang totoo. Dati, natatandaan ko noon, ang isang dahilan kung bakit hindi tinatanggap yung Genesis chapter 1 to chapter 11 cannot be proven. Number 1, the flood. Sabi nila, how can you prove the flood? Ang tagal po nun, no? Nag-aaral na ako sa Bible school, yun pa rin. So, yung mga professor, sinasabi sa amin, wala tayong magagawa, ang Genesis 1 to 11 is a myth. Myth lang. Eh, pagdating ng 1990s yata, biglang may mga nag-aral. Inaral ang yung
composition ng lupa. Tapos, nagulat sila after so many years of studies. They found out that there was a worldwide flood. Bakit? Lahat ng dinosaurs nasa tuktok ng bundok. Doon nakita lahat. Walang nakitang dinosaur na namatay sa baba. Yung mga namatay sa baba, matagal na silang patay bago nag-flood. Base sa edad. Ano pa po ang kanilang natuklasan? Natuklasan nila na yung flood tumatama doon sa year na sinabi sa Genesis. Ngayon, ano sasabihin natin ngayon? Kami ay tama, kayo ay may tama. Mas tama po tayo ngayon kasi pinatunayan lahat ng Panginoon. So Genesis 1 to Genesis 11, hindi na po siya myth ngayon. Yung place ng Tower of Babel, it was also found out by the archaeologists. Yung mga archaeologists, hindi sila believers, pero nung nakikita nila yung mga findings sa Bible, unti-unti, sumasampalataya sila sa Panginoon. That's why we cannot change it. Walang po pwedeng magbago. So in relation to the kingdom of God, lahat po tayo kinakailangang tumindig in alignment or out of alignment. Dalawa lang po ang pipiliin natin. In alignment or out of alignment. Either we are righteous or unrighteous. So righteousness na sinasabi po ay positioning. We have to position ourselves on the righteous side. Bakit po mga kapatid? Righteousness means right positioning with the government of God. Righteousness is when a person takes up yung citizenship ng isang bansa at manunumpa siya. Di ba yung mga naturally born, kita nyo kahit yung mga imported sa PBA, kinakailangan ay naturally born. Ba? So, anong gagawin ng batas? Ginagawa silang naturalized. Tsaka sila nanunumpa ng Pledge of Allegiance. Nang sa Pledge of Allegiance, sinasabi doon, susundin ko at tutuparin ko ang mga tuntunin ng ating batas. Kaya nga, nung sabihin ng Panginoon, seek first the kingdom of God and His righteousness, ito po ang sinasabi niya sa atin, mga kapatid. Seek to become a citizen of the kingdom of God and then stay in alignment with the government's law, yung batas ng Panginoon. If you do those two things, ano yun? Citizenship and obedience to the law, everything will be added unto you. Maliwanag po. So lahat, may exemption. Wala. Mamaya makikita natin kung ano ang consequence po niyan. So ngayon maliwanag na po sa atin, dalawa lang po ang priority natin. Ano po yun? Kingdom and righteousness. I-explain ko po sa inyo ngayon itong dalawang ito. Kingdom is horizontal dimension. No? And righteousness is vertical dimension. Nakuha ninyo? Kingdom is horizontal dimension. Righteousness is vertical dimension. Ano yun? Cross. Nakita niyo yung relationship ng dalawa? Hindi mo po pwedeng tawagin cross kung vertical lang. Or horizontal lang. Yung ating horizontal dimension, yun po yung ating kingship. Yung vertical dimension, yun po yung ating priesthood. Pagiging pari. Wala pong tinatawag na dichotomy. Anong ibig sabihin po ng dichotomy? Naghihiwalay. Hindi ka pari lang or hari lang. Ito po ang ginawa natin ngayon. Hindi po ba? So, para manalangin ka, kanino ka pupunta? Sa pari. Dahil ikaw ay
hindi pari. Pero ayon sa Panginoon, ang kanyang nilikha ay pari at hari. As long as ikaw ay isang abiding citizen, no? Tandaan po natin, citizenship relates to kingship, power part. No? Law-abiding relates to priesthood. Yun po yung ating position. Bilang mamamayan ng kaharian ng Diyos, tandaan natin tayo po ay dalawa, pari at hari. Maliwanag po yan sa Bible. Basahin po natin. Revelations 1:5b-6. 1, 2, 3, go. To Him, oh. Inimbento mo ba? Nasa Bible. King and priest. So, iisa lang po. Ano pa ang sinasabi ng Biblia? 1 Peter 2:9. Let's read. 1, 2, 3, go. But you are a chosen people, A royal priesthood, a holy nation. people belonging to God. Dalawa. Chosen people, royal priesthood. Magkasama na naman. Hindi po magkahiwalay. Ha? At anong klase daw tayong pari? Belonging to God. Tayo ay pari ng hari. Kaya paring, ano po, ng kaharian or royal priest. So tatandaan po natin yan mga kapatid. So ngayon, titingnan na po natin. Yung righteousness, yan po yung ating relationship with the government of God. Yung kingdom, yan po yung ating disposition with the government of God. So yung kingdom po is rulership. Kingdom is dominion. Righteousness is our right standing. Yung matuwid na katayuan natin sa harap ng ating Panginoon. Kaya nga po, yung mamamayan, tayo pong lahat ang hari at pari ng sarili natin. Kaya ano sabi sa Philippians 2:12? Work out your own salvation. What does it mean? Nakaread po, work out. Anong ibig sabihin? Kailangan pagtrabahuan natin na maligtas tayo? Hindi, sabi ni Mr. Lloyd, no. Hindi pwede. Eh, anong ibig sabihin ng work out your own salvation? Natadaanan nyo lagi yan sa Bible. Nasa Philippians yan, 2:12. Kahit sipatin nyo ngayon. Yun nga lang, hindi tayo nagtatanong anong ibig sabihin. Ginamit ito ng Catholic Church para patunayan na kinakailangan mo magtrabaho, no? Para maligtas. Eh sa Bible, ang sinasabi ng Panginoon, ibibigay sa iyo. Hindi mo pagtatrabahuan. Ano ba ang workout? Pag-ibayuhin. Saan ginagamit ang salitang workout? Sa gym. Ano ang wino-workout mo? Yung katawan mo, di po ba? Pwede mo bang i-workout yung wala? Hindi po pwede. Pupunta ka ng gym, anong dadalhin mo? Yung katawan. Tapos mag-workout ka para umayos yung kalusugan mo. Nung sabihin ng Biblia, work out your salvation, ano ang meron ka na? Salvation. So, i-work out. Ibig sabihin, ayusin mo pa. Para yung salvation mo, mas maging maayos, hindi lang sa langit, kundi pati dito sa lupa. Bahagi po ng ating dapat gawin is to protect our own selves by working out our salvation. How? By not disobeying the law. Amen? So by choosing to obey the law, pag pinili nating susundin ang batas, tayo po ay nag-act as our own priest. You are in a right position, so nami-maintain mo yung alignment mo sa gobyerno. So ano ang meron ka? Pag nakuha mo yung righteousness, ano ang meron ka na? Vertical dimension and horizontal dimension. Tandaan po ninyo mga kapatid, dapat i-keep natin clear yung vertical dimension. Nang sa ganun, klaro din ang horizontal dimension. As long as we are an effective priest,
No? Tayong lahat po ay pari. You will be an effective king. So ngayon, ano masasabi natin? Righteousness is the key. Without righteousness, you will never be an effective king. Read the Bible. Diba? Kailan sila naging effective na hari? Si David, si Solomon, Hezekiah, no? Sino pa? Asa. Kailan sila naging effective na hari? Nung sila ay righteous. But when they started becoming unrighteous, si King David, paano siya naging unrighteous? Adultery. Nirape niya si Bathsheba. Hindi lang yun. Ano pang ginawa niya? Pinatay niya yung asawa ni Bathsheba. Murder. May consequence ba yung ginawa niya? Yes. Tatandaan niyo ito. Wala tayong gagawin kahit sabihin mong born again ka na kasalanan na walang consequence. Humingi ng tawad si King David. Kaya ano sabi ng Panginoon? Through Prophet Nathan. Ano sabi niya kay King David? The sword will not depart from your house. Yung anak niya, pinatay yung kapatid. Yung anak niya, nirape yung kapatid. Dahil sa ginawa niya. But because he was repentant, inalis din ng Panginoon. So yung repentance, yun yung nagbabalik ng righteousness. Kaya nga dun sa prayer na tinuro ng Panginoon, Our Father, who art in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven, give us this day our daily bread, and forgive us our sins. Kinakailangan humingi ng tawad. Kaya nga po mga kapatid, napaka-importante ng righteousness sa atin, ng mga hari. Yung pagiging matuwid. Yung kaharian makes us a citizen. Righteousness gives us access. Maliwanag po ba sa inyo yan, mga kapatid? Nakukuha na po ba ninyo? Sana makuha po ninyo. Panginoon, itulog po makuha po nilang lahat. Dahil ang dulo po nito, blessing. Abundant blessing po. Tandaan niyo mga kapatid, if you get yourself out of alignment, ano ang mawawala sa iyo? Rights and privileges. Isususpend yan ng hari. Para kang preso. Di ba ang mga preso na nakagawa ng masama sa batas, nasaan sila? Nasa kulungan. May rights and privileges ba sila? Meron. Pero ano nangyari? Suspended. Kasi may nagawa silang kasalanan. Ganon din naman tayo, di po ba, ng mga magulang. Pag ang anak may ginawang kasalanan, anong ginagawa natin? Grounded. Ha? Oh, wala ka muna nito, wala ka na. Kita niyo na? Pero privilege niya yun, rights niya yun. But because hindi siya in alignment with you, tigil lahat yan. Bawal lumabas ng 10 taon. Paglabas, ukluban ng anak mo. Huwag naman masyadong gano'n. Ang Diyos nga, hindi masyadong. Okay? So ano pong sinasabi dito sa atin mga kapatid? Sila o yung mga taong namamamayan ng kaharian na hindi in line, hindi in alignment with the government of the kingdom, they are still citizens. Mamamayan pa rin sila. Yung mga nakakulong, Filipino citizen pa rin ba sila? Yes! Pero anong wala? They never enjoy the full rights, the freedoms of citizens na hindi nakakulong. Dito tayo papasok ngayon. Ito po yung nagpapaliwanag bakit maraming born again ang nag-i-struggle sa basic needs. Hindi ba kayo nagtataka, ang daming pastor ang naghihirap? Sa pag-ikot ko po sa mga iba't ibang lugar, may aaten, pastor, no? Pagpunta doon, walang kapera-pera. Sabi ko, pastor, lalo pag mag-o-offering na, wala kang makikita bubunutin. Ako, pastor, paano ka nakarating dito? Naglakad nga lang ako eh. Maaawa ka, di po ba? Pero ano ang problema?
Siya ay mamamayan ng kaharian. Pastor pa. Pero ba't hindi niya tinatanggap yung full blessing? Anong meron? Hindi natin alam. Pero isa lang totoo, hindi po pwedeng baguhin yan. Hindi po pwedeng sabi mo, Pastor, Panginoon, pastor po ako, o hindi akong gumawa ng kasalanan. Huh? May kilala nga akong pastor eh. Nire-rape yung pamangkin niya. Napakulong na po yun. Napakulong na po. Trinabaho ko talaga. Imagine mo, nagpapastor. Tapos sisisihin ng mga member, hindi kayo nagbibigay, kaya ganito ang church. Gusto ko na, nung malaman ko po, gusto ko tanong, rapist ka kasi, kaya ganyan ang church. Hindi lang po, pastor, tayong lahat ay hari. Sinasabi sa atin ng Panginoon, pag ang buhay nyo, ito yung blessing, biglang nawala. Ano ibig sabihin? Something is wrong in your alignment with the kingdom of God. Whether you like it or not, ititigil ng Diyos. Dahil hindi tama ang connection mo. Kaya nga sasabi ng Panginoon, kailangan i-maintain natin yung righteousness. Kasi ang kingship sumusunod lang sa righteousness. We have to be always in obedience so that we will experience the fullness of kingdom living. Klaro po ba yun sa atin, mga kapatid? Amen. Kahit magnegosyo ka, at kahit makatanggap ka pa ng malaking pera, pag hindi ka nabubuhay ng matuwid, babagsak ang negosyo mo. Wala kang negosyong aasenso. Gigit na lang, bagsak na naman. Kagaya ng prinis ko ng Wednesday, ano yung nagkukos na mag-hinder ng kasalanan, ng prayer natin? Unconfessed sin. Isa yan. Walang nakakaalam, pero alam ng Diyos. Binibigyan ka ng Panginoon ng pagkakataon, simple nga lang gagawin mo. I-confess mo. Pero once you have sinned against the congregation, ang nag-a-apply, Matthew 18, kailangan humarap ka at humingi ng tawad. Kailangan igawad sa iyo ng congregation. Otherwise, magsasama kayo ng gugulo ang buhay. Magugulat kayo. Bigla na lang gugulo ang buhay. Tandaan natin mga kapatid, by violating laws and principles of the kingdom, ika-cut off ka ng Panginoon. Kahit hindi namin alam ng Diyos. Ganun lang po kasimple, tinuturo sa atin ng Bible. So, sinasabi po sa atin mga kapatid, kung ngayon ay namumuhay ka ng matuwid, pati yung future mo secure. Bigyan ko ng example. Si Ricky, anak ni Brother Ben. Napakatindi ng batang ito. During his high school days and college days, ang naging pamantayan niya sa buhay niya, magdi-disciple siya, magpapahagi siya ng gospel. Ngayon, kulang yung binibigay sa kanya. Kasi ang gusto niya yun, dinidisciple niya, pinapakain niya. Siyempre na naman, di ba, mas madaling mag-imbita. O tara, punta tayo ng McDo. O, ay, magdi-disciple tayo. Uy, ikaw na lang. Saan tayo punta? Sa Jollibee? Yes! Ang tataba ng sumusunod. Eh dahil kailangan niya ng pera, alam niyo nung ginagawa ni Ricky? Yung baon niya, iniipon niya. Sa school, hindi siya kumakain. Talagang kinatsikain niya sarili niya, tubig lang, tubig. Bakit? Kasi pagdating ng Saturday, meron siyang discipleship. Dire-diretso po yun ng college. Ano po ang naging resulta? Everything was added unto him. Bigla siyang nagkaroon ng project. Bago graduate sa school, kailangan gumawa sila ng isang business na talagang visible. At dapat kumikita na. Pag hindi kumikita, hindi sila pag-graduate ng school. Yung magandang eskwela. Ang ginawa niya ay business management. Tapos nag-isip siya, ano bang magandang negosyo? Nagpunta ako sa kanila, Pastor, ano magandang negosyo? Mag-pray ka. Ako hindi ko rin alam kung ano magandang negosyo. Isa lang alam ko magandang negosyo. Ano yun? Magtayo ka ng church.
Pastor, kayo siya pray. Alam niyo pinaisip ng Lord sa kanya? Coffee in can. Kanyang idea po yan, diyan si Nestle. Nung prinisenta niya, nagtatawanan yung mga kaklase. Coffee in can? Anong coffee in can? Wala pa pong ice cold coffee noon. Hindi pa uso na yung ice cold. Hindi, eto na. Sabi sa kanya ng professor niya, kailangan ma-benta mo yan. Tapos tawanan. Okay lang, dinire-diretso niya. Sabi ko, pumesto ka sa MOA. No? Babayad din siya, no? Buti na yung tatay niya, maraming koneksyon. So, na-connect siya, nakapwesto ng MOA, nagbibenta siya noon. Noong una, yun lang, coffee can. Na-realize siya, lagyan ko kaya ng yelo. Maraming bumibili. Nung nasa yelo na, may yelo na, no? Dumaan yung mataas na, may mataas na posisyon sa Nestle. Nadaanan siya. Nakita yung kanyang coffee can. Tinikman. Sabi sa kanya, pwede ka pumunta sa opisina namin. Saan po yun? Sa Nestle. Alam niyo kung ano po siya ngayon? Siya po ay consultant. At itong batang to ngayon, biyahe ng biyahe sa buong mundo. He just stay in right connection with the laws of the kingdom. Because one of the principles of the kingdom is what? Go and make disciples of all ethnos. Amen? Maliwanag po ba yan, mga kapatid? So, kung ganyan, ang sinasabi po sa atin ng Panginoon, yung righteousness is the key to abundant kingdom living. The key to success is maintain right relationship with God. Sabi nga yung pambababae, bagsak ang negosyo dyan. Kahit gaano kayaman, no? Hindi lang po pambababae. Dali naman natin sa kabila, panlalalaki, bagsak ang negosyo. Yung boss ng kapatid ko, may-ari ng Lipton Garment Factory. Dahil yumaman siya ng yumaman, nagkaroon siya ng 5 babae. Ayun, yung nagsimula. Boom! Nabaon sa utang, bagsak si Lipton. Apakaganda pa namang damit. Stay in right connection. Maintain right relationship with the government. Anong tawag po dyan? Righteousness. At the same time, the government, pag ikaw ay righteous, may responsibility ngayon ang gobyerno sa'yo. Dahil matuwid ka, anong gagawin ng gobyerno ng kaharian? Lahat ng kakailanganan mo for well-being as a citizen, ibibigay niya. Ganyan po ang ating Panginoon. So, bilang mamamayan, magbe-benefit tayo sa ating right relationship. With right relationship, nakakwalify tayong mag-demand. Pag hindi tama ang relasyon mo sa gobyerno, hindi ka pwedeng mag-demand. Doon lang tayo nagkakaroon ng karapatan. If we will keep the law, mga kapatid, then righteousness gives you power. Ano po yun? Righteous citizens have rights. So, righteous citizens can demand. Kaya nga in your prayer, remember si Joshua? Anong klaseng prayer yun? It was a demand. Bakit kaya niya mag-demand? Because he was living righteously. Sa palagay niyo kaya kung si Joshua ay nag-commit ng adultery, kaya niya sabihin sa Diyos yun, buwan! Araw, tumigil ka! Buwan, tumigil ka! Sino inutusan niya? Ang Diyos! Ini-imagine ko nga, nanonood ang Diyos ng gera, biglang sabi ni Joshua, araw tumigil ka, ha? Inuutosin ako nito? May nagawa ba ang Diyos? Wala. Bakit? Meron siyang rights. Meron siyang privilege. Nakuha po natin? Napakatindi po mga kapatid, ha? 2 priorities, tatandaan natin, kingdom citizenship and relationship. Yan po yung maglalagay sa atin sa position para i-demand natin yung mga bagay mula sa kaharian ng Panginoon. Yung righteousness gives us rights. No? So,
Yung kingdom righteousness, mga kapatid, yan ang nagbibigay sa atin ng karapatan on behalf of the government para na sa ganun ma-activate lahat-lahat. So, kingdom and righteousness relationship. Tingnan lang po natin in summary. The kingdom places us in citizenship. Righteousness places us saan? Relationship. Kingdom gives us rights to government benefits. Righteousness gives us access. No? May rights ka nga to benefit, wala ka namang access. Kingdom makes us legal. Righteousness maintains our legal status. So yung righteousness po, mga kapatid, ay manifested holiness. Amen? Klaro po ba yun? Yung connection ng lahat. So ngayon, in conclusion, ang holiness po ay hindi doctrine, kundi resulta ng righteousness. Amen? Tandaan po natin kung gaano katindi kasi sa susunod na Sunday, lalaliman pa po natin ito. Kung gaano ka-importante ang righteousness. Even kingship is related to righteousness. Holiness is related to righteousness. Ang Panginoon hindi nagturo ng holiness. Kahit kailan. Basahin niyo sa Bible. Ano tinuro niya? Kingdom of God and righteousness. So, living holy simply means obeying the kingdom laws. If you are righteous, hindi mo kinakailangan, mga kapatid, na gawin ang pagiging banal. Kasi automatically, pupunta sa iyo. It's a byproduct. Ang hahanapin mo lang, kaharian ng Diyos at pagiging matuwid. At lahat-lahat, food, clothing, and so on and so forth, idadagdag sa iyo. Amen? So, holiness is manifestation of righteousness. No? And holiness is based on relationship. And relationship comes from righteousness. So, anong pinaka-importante? Righteousness. Tandaan nyo, ang righteousness, naapektuhan yan lahat. Kabuhayan, kabahayan, no? Pati yung, kinabukasan. Tangay po niyan lahat. Kaya kayong mga kabataan na nandito, meron kaagad kayong privilege and opportunity na itama ang future ninyo. Ano ang key? Righteousness. Next Sunday, lalaliman po natin kung gaano ka-importante. In fact, sa Bible, yung righteousness ng isang tao nagsisave ng isang bansa. Isang tao lang po. Diba, 2 Chronicles 7:14, ano pong sabi doon? If my people. Kita nyo hindi po yun maramihan. Actually, ang sa Bible is singular. If my people who are called by my name. Anong gagawin nila? Humble themselves. Ano yun? Ano yung humble themselves? Ano ang humble themselves? Kakasabi ko lang. Righteousness. Humbling ourselves is righteousness. It's a right relationship to God. Right positioning. Hindi sinabing pray agad. Di ba? Shall humble themselves and then pray. So you have to put yourself first in a right position, tsaka ka palang may karapatang manalangin. Tapos doon ka palang magkakaroon ng kapangyarihan to turn from your wicked ways. Anong gagawin ng Diyos? I will hear from heaven, forgive their sins, heal their land. So anong kailangan natin sa ating bansa? Righteousness. Maliwanag po. Anong kailangan natin sa church? Righteousness. Do you want to be successful? Amen. Have a righteous living. Tandaan nyo, kahit sinong tao na namumuhay righteously, wala siyang kaaway. Kasi tama ang relasyon mo sa Diyos. Gusto natin magkaroon ng mga maayos na mga anak, live righteously. Hindi nyo makukuha yung mga bata sa pasigaw-sigaw. Hindi na makukuha sa pasigaw-sigaw. Mamuhay ka ng matuwid. Makikita nila. Ikaw ba namumuna sa cellphone Paano mo silang pagsasabihan? Kung mag-cellphone ka, magdama. Anak, matulog na. Buksan mo yung cellphone. Bakit po kayo?
Baka ano ha? Nanay ako dito. Magulang ako. Kaya ginugulangan kita. Be righteous. In everything shall be added unto you. Let's pray. Father in heaven, we thank you. And we glorify you. Salamat sa aming Ama sa pagtutuwid sa bawat isa po sa amin. Panginoon, ang dalangin ko, bawat isa, pati ako, Panginoon, na narito ngayon, ay naunawaan ano ang kahalagahan ng pagiging matuwid. Lahat po ng mga paghihirap sa buhay na aming dinadanas, yun lang po ang pinagmumulan, Panginoon. Ang aming bansa ay magulo dahil ang aming mga pinuno ay hindi righteous. Lord, help us to starting today to pray for righteous leadership sa aming bayan. Lalo na namin, Panginoon, paparating po ang eleksyon. Dinadalangin po namin, Panginoon, ang pagkakaroon ng matuwid na mamumuno sa bansang Pilipinas. Kayo po ang maglalagay amin. Salamat din po, Panginoon, na pinakita niyo po sa amin anumang mga pinagdadaanan namin ngayon na hindi naaayon sa blessing mo. Ang siyang dahilan ay unrighteousness. Help us, O Lord, to be righteous. Kung meron man sa aming kalagitnaan o kamag-anak namin, Panginoon, na sa kasalukuyan ay gumagawa ng kasalanan na walang nakakaalam o kasalanang nagawa na walang nakakaalam. Panginoon, ipadala mo ang iyong banal na Espiritu Santo. Kung siya man ay born again na, i-convict niyo po siya, Panginoon, upang nang sa ganon dakilang Diyos, kaming lahat ng mga anak mo ay makakaranas ng buhay na ganap at kasiyasiya. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus.